Mga tagahanga ng boxing sa buong mundo, maghanda para sa isang ganap na digmaan. Mayroon tayong dalawang mandirigma, sina John Riel Cuadro Alas, Casimero at Junto Nakatani, na nakatakdang magbanggaan sa isang labanan na maaaring yumanig sa dibisyon. Sa breakdown ngayon, sumisid kami sa kanilang mga estilo ng pakikipaglaban, kalakasan, kahinaan, at paghula kung paano maaaring mangyari ang pasabog na showdown na ito. Mag-buckle up, dahil magiging thriller ito. Una, kilalanin natin ang mga mandirigma. John Riel Casimero, Filipino Power Punching Machine, isang 3-division world champion, na kilala sa kanyang agresibo. Hindi mahuhulaan na estilo at mapangwasak na knockout power. Sa isang talaan ng ipasok ang na-update na tala, ang taong ito ay nagdadala ng kaguluhan sa loob ng ring. Pagkatapos ay mayroon tayong Junto Nakatani, ang Japanese Southpaw sensation, hindi natalo, disiplinado, at isang dating flyweight champ na ngayon ay kumikilos sa super flyweight division. Nakatayo sa taas sa 5'7" na may mahabang pag-abot, nakuha niya ang makinis na footwork, teknikal na katumpakan, at pasensya upang ihiwalay ang sinumang kalaban. Para kay Casimero, simple lang ang game plan, mag-apply pressure at detonate bombs. Ang taong ito ay umuunlad sa kaguluhan, at laban sa isang mas matangkad, mas teknikal na manlalaban tulad ng Nakatani, kailangan niyang mabilis na isara ang distansya. Hindi niya maaaring hayaang gamitin ni Nakatani ang kanyang reach advantage. Putulin ang singsing at atakihin ang katawan pabagalin ng makinis na southpaw. Ilabas ang kanyang mga signature power shots. Isang suntok mula kay Casimero ang makakapagpaikot ng laban sa isang iglap. Ngunit dapat siyang mag-ingat, ang pagmadaling pumasok ay maaaring mag-iwan sa kanya na bukas sa mga counter. Ngayon para kay Junto Nakatani, ang mas matangkad, mas teknikal na boksingero. Hawak niya ang mga pisikal na pakinabang, ngunit dapat niyang panatilihin si Casimero sa pamamagitan ng jab, guluhin ang kanyang ritmo at biguin siya. Gumamit ng lateral movement, huwag matrap sa mga lubid. Mag-set up ng matatalim na counter. Ang pagsalakay ni Casimero ay nag-iiwan ng mga bukas, at si Nakatani ay sapat na tumpak upang mapakinabangan. Kung kaya niyang malampasan ang maagang bagyo at dalhin si Casimero sa mga susunod na round, ang kanyang disiplina at tibay ay maaaring patunayan ng pagkakaiba. Kaya, paano gagana ang laban na ito? Narito ang ilang potensyal na sitwasyon. Scenario 1, CASIMERO by early ko. Kung maagang mapunta ni Casimero ang isa sa mga brutal na overhand rights o left hook, baka hindi na makarecover si Nakatani. Scenario 2, Nakatani by unanimous decision. Kung kayang panatilihin ni Nakatani ang kanyang distansya, dumaikit sa kanyang jab, at kontrolin ang takbo, maaaring ma-outbox na lang niya si Casimero sa 12 rounds. Scenario 3, late round drama. Kung pipilitin ni Casimero ang away, kailangang maghukay ng malalim si Nakatani. Maaari ba tayong makakita ng late round knockout o isang dramatikong pagbalik? Ang boxing ay hindi mahuhulaan. At iyan ang dahilan kung bakit ang laban na ito ay napaka-exciting. Isang bagay ang sigurado, ang laban na ito ay garantisadong paputok. Sobra na ba ang kapangyarihan ni Casimero? O ang husay at abot ni Nakatani ang magpapasara sa kanya? Ipaalam sa amin ang iyong mga hula sa mga komento sa ibaba. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell na iyon para sa higit pang epic boxing content. At makikita kita sa susunod na breakdown.